Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga kapatid sa Islam. Isang araw, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang sinabi niya rito ay patungkol sa pagbabasa ng maluwalhating Quran, no? Ang sabi niya, sino man ang bumibigkas ng Quran ng mahusay, maluwalhating Quran ng mahusay, ay nakakasama niya ang mga dalisay na mga anghel o mga malaika. At sino man ang bumibigkas ng Quran ng pauntol-untol or yung pabulol-bulol, di ba? Siya ay what? Siya ay nagkakaroon ng dobleng gantimpala, no? Inulat ito ni Imam Muslim. Mga kapatid sa Islam, ito ay paalala o payo. Una syempre sa aking sarili at maging sa inyo na rin. Sapagkat may mga ilan sa atin na porket halimbawa sa pagbigkas ng Quran, hindi marunong or hindi pa gaano marunong, sabihin natin nagsisimula pa lang or pabulol-bulol, ito ay itinitigil na nila ang pagbabasa. No? Kumbaga, nawawalan na sila ng pag-asa na dapat mas paigtingin ng pagbabasa para nasasanay ang ating dila sa mga letra ng Arabic. Hindi ba? Kumbaga, lagi natin itong basahin kasi naman, di ba, kung ano-ano ang ginagawa natin, kung ano-ano ang pinapanood natin na hindi rin naman makakatulong sa atin. Ang pagbabasa ng maluwalhating Quran, ito ay gamot. Hindi ba? Ito ay gamot. Pagkatapos, maraming benepisyo ang pagbabasa ng Quran. At ito ay magtatamo ka ng gantimpala at higit dun, nakakasama mo ang mga malaika, mga dalisay na mga anghel. At syempre, hindi mawawala ang gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo ba mga kapatid sa Islam, masabi rito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ang katulad ng isang Muslim na nag-aaral ng Quran ay isang kahil na mabango at matamis. No? Inihalin tulad ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ang isang Muslim na nag-aaral ng Quran ay isang kahil na mabango at matamis. Pagkatapos kanyang sinabi rito, ang katulad ng isang Muslim naman na hindi bumabasa ng Quran ay isang tuyong dates o yung bunga ng palmera. No? Inihalin tulad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Muslim na hindi bumabasa ng Quran para siyang isang tuyong dates o bunga ng palmera na walang bango ngunit matamis. Pagkatapos kanya namang sinabi, at ang katulad naman ng isang mapagkunwari na nagbabasa ng Quran ay isang prutas na bagamat may bango ngunit ito ay mapait. Kaya paalala una sa aking sarili, ang pagbabasa natin ng Quran, dapat maayos ang ating intensyon. 'Di ba? Dapat ang intensyon natin ay maayos. Hindi para sa pagpapakitang tao. Sinabi nga ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang katulad ng isang pagkunwari na nagbabasa ng Quran, siya ay ng Quran ay isang prutas na may bango, mabango siya, ngunit mapait. At kanya sinabi rito ang huli, at ang katulad ng isang mapagkunwari na hindi bumabasa ng Quran ay isang prutas na walang bango at mapait ang lasaraw. Hindi naman natin inuhusgahan o sinasabi na ang lahat na nagbabasa ng Quran sa social media ay mapagkunwari. Wala tayong sinabing ganun. Kumbaga, maging maayos sana ang ating intensyon, no? Inshallah ta'ala, sa pagbabasa ng maluwalhating Quran. At pagkatapos, may dagdag ko pa ang sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patungkol sa Quran. Sabi niya, ang pinakamahusay sa inyo ay yung nag-aaral at nagtuturo ng Quran. Hindi ba mga kapatid sa Islam, dapat hindi natin sinasayang ang ating oras sa kung ano-ano lang sa social media. Lahat tayo ngayon may mga Android, di ba? May mga phone. Pero naisip ba natin saan nga ba natin ginagamit ito? No? Ito ba ay ginagamit natin para kay Allah, para sa landas ni Allah?
sa pagpapalaganap ng mensahe ni Allah? O ginagamit natin ito para sa ating pangsariling kagustuhan lang rin, di ba? Katulad ng iba sa atin na nalululong sa online games. Ang masaklap pa doon, ang ilan sa ating mga kapatiran ay nagiging fan ng mga banda or ng mga taong sumisikat ngayon sa social media. Naway patawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at naway habang tayo ay nabubuhay, pasikapin nating pag-aralan ang Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang salita na ipinahayag sa sangkatauhan habang tayo ay nabubuhay pa. Sapagkat mga kapatid sa Islam, ang pagsisisi ay nasa huli. Di bali nang umabot ka ng dahil ikaw ay nasa edad na ng katandaang gulang, pero ikaw ay nagsusumika pa rin na matuto ng Quran. Kesa naman yung tao na inabutan ng edad, umabot sa kanya ang pagiging mahina, naging mahina na ang kanyang katawan, hindi pa rin siya interesado pag-aralan ang Quran. So yun lamang mga kapatid sa Islam, ito ay paalala una sa aking sarili na huwag nating sayangin ang ating oras sa makamundong buhay o makamundong bagay. Naway ang mga hawak nating Android ngayon or mga gadget, no? Gamitin natin ito para matuto sa Islam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.